So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ang isang napakabentang iPhone sa Green Hills. So nabili na natin to nung last week, early 2025. So syempre i-review na rin natin to as promised. And ito na po ang review ng iPhone 13 Pro ngayong 2025. Maganda kaya itong gamitin or purchase pa ngayon? Tara mga J-Vlog, check natin. So shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing. So shoutout sa mga nakanood ng pag-purchase natin ng iPhone 13 Pro sa Green Hills ngayong 2025. So this time, iyan, i-review na rin natin tong smartphone na to ngayon. At ang unang nating impression dito is nagamit ko na siya ng ilang linggo. At naging daily driver ko rin siya ng 2023. Same color din mga ka-J-Vlog. At nag-decide din ako bumili ulit para syempre i-review natin dito sa ating YouTube channel ang iPhone 13 Pro ngayon 2025. So Shera Blue, ito po yung special color ng iPhone 13 Pro series. Tapos nagkaroon ulit ng additional special color which is yung Alpine Green. So syempre napaganda rin itong Shera Blue. At ito rin yung Shera Blue 13 Pro Max ko before is Shera Blue rin. So sa mga 13 series, hindi pa ako nagkakaroon ng mga ibang color. Puro Shera Blue ang aking pinipurchase. So syempre ang maganda dito sa 13 Pro is of course yung stainless steel design na itong smartphone na to. Ayan, napaka-solid mga ka-J-Vlog. At ang maganda doon, meron tayong trusted seller sa Green Hills which is yung nagbebenta ng mga magaganda high quality products ng iPhones. Wala na iba kundi si Ate Mayet ng CMB Gadgets, Tall XA07, second floor Green Hills, San Juan City. Pero meron din silang permanent shop ang Kinyel Telecom by CMB Gadgets, third floor V-Mall Green Hills, San Juan City. So kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 13 Pro doon, ilalagay ko po yung link ng kanilang Facebook page sa baba. I-click nyo na yan, mag-inquire na kayo. Sabihin nyo lang napanood yun dito sa vlog, automatic yan, bibigyan pa kayo ng discount ng shop na yan. So si iPhone 13 Pro, quick specs muna tayo or quick tayo kay iPhone 13 Pro. Si iPhone 13 Pro ay na-release noong year 2021. Siya yung kasabayan niyang 13 series is the iPhone 13 mini, iPhone 13, and the iPhone 13 Pro Max. So syempre ito po yung smaller version ng Pro series na super duper ganda nung year 2021. Especially ngayon din naman 2025, mas mura na siya. And na siya, kumbaga mabenta na siya ngayon sa market. Dahil etong 128 nakakuha na kayo nito first loss, 27,000 pesos. For the 128GB, 27 to 28,000 pesos. 256 naglalaro sa 28 to 29,000 pesos. So ganun kamura na lang po ang iPhone 13 Pro ngayon 2025, early 2025 to be exact. And syempre ang ibang kinukonsider ng mga tao dito is yung magandang features ng iPhone 13 Pro na mo offer. So yun, na-release nga to ng 2021 with the price tag na 60 to 70,000 pesos for the iPhone 13 Pro dati. Pero again, yun sobrang mura na. Pero quick reminder lang, wala na po kayo mapapurchase na brand new ng iPhone 13 Pro. Puro mga pre-love units na po ang makikita natin mga iPhone 13 Pro ngayon 2025. Ang meron na lang brand new tayo makikita is iPhone 13 base model. 13 mini rin, wala na tayo makikita mga brand new niyan. So kung interested kayo sa brand new, meron namang iPhone 13 na mo-offer sa Green Hills din na below SRP lang. So sa iPhone 13 Pro kasi, syempre ang pinaka-pambato nito is the triple rear camera system. Kung i-compare mo or pagtatabi mo yung 12 Pro, di hamak po na mas malaki ang lente ng iPhone 13 Pro sa iPhone 12 Pro. Isang reason din dyan is of course, mas maganda na yung performance nito sa low light. Mas na rin, tingnan nyo kung pinagtabi nyo yung 12 Pro at 13 Pro, mas malaki nga lente ng 13 Pro. Ang resulta dyan is better performance nga sa low light with lower aperture, kumbaga. So meron siyang triple rear camera system, same din naman sa 12 Pro na meron 12 megapixel main, 12 megapixel telephoto, and 12 megapixel ultra wide camera. And syempre meron ding LiDAR scanner ang iPhone 13 Pro. Meron siyang matte glass design with stainless steel design. Ayan, stainless steel box type itong smartphone na to, na tignan nyo naman, napakinis neto mga ka-J-Vlog. And syempre dito po marami nang naganap na iba sa 13 Pro. Unang-una dyan is of course the 120Hz screen refresh rate. So dito po nagsimula ang 120Hz screen refresh rate sa iPhone 13 Pro. So sa 12 Pro wala tayong makikitang ganyan. Pero base model ng 13 and including 16 na mga base model ay hindi pa rin po support ng 120Hz screen refresh rate. So standard 60Hz pa rin sila. Pero syempre, when it comes sa 13 Pro, yan ang pinaka-solid dito. 6.1 inches Super Retina XDR OLED display
with the Apple A15 Bionic chip. So super duper powerful ng Apple A15 Bionic chip. Napakagandang gamitin ng chipset na yan mga ka-J-Vlog. At ang maganda rin dito sa iPhone 13 Pro is yung kanyang notch is mas maliit na compare sa 12 Pro. Yan din I know na hindi siya big upgrade or huge innovation kumbaga, pero maganda rin naman yung merong pagbabago rin dito sa notch display ng 13 Pro compare sa 12 Pro. Syempre si iPhone 13 Pro ay supported pa rin ng latest iOS, which is si iOS 18. At matagal pa rin to magiging relevant sa market, or matagal nyo pa magamit ito, or matagal pa rin siya mas software update. When it comes sa battery, yes, mas maliit ang battery niya compare sa 13 Pro Max, 3,000 plus mAh. Pero when it comes sa performance, all goods naman. Matagal din naman malobat itong iPhone 13 Pro. Ang unang pambato ng 13 Pro is of course the camera itself. Mamaya magpapakita po ako ng mga photo samples ng iPhone 13 Pro mga ka-J-Vlog. So when it comes sa day-to-day usage ng 13 Pro, napaka-solid. Sobrang smooth pa rin itong smartphone na to. Wala akong marereklamo pa rin sa 13 Pro. Ang ganda ng camera, perfect na perfect for making vlogs. So video sample rear camera of the iPhone 13 Pro. So pinaka-max resolution is 4K, pero ang gamit natin is Full HD 1080p up to 60 FPS. So pwede tayo mag-switch agad sa ultra wide camera with same resolution. So tingnan nyo naman kung gaano ka-solid pa rin ang camera ng iPhone 13 Pro. Perfect na perfect for making vlogs. Ayan, no? Solid na solid. So video sample cinematic mode of the iPhone 13 Pro. So tingnan nyo kung gaano kaganda ang cinematic mode. Nagpo-focus tayo kay subject, pero naka-background blur yung kanyang background, no? Diba? So ito rin yung isang hinahabol ng mga consumers when it comes sa iPhone 13 is yung napagandang cinematic mode. Ayan. So video sample front-facing camera ng cinematic mode ng iPhone 13 Pro. So yan, diba? Ito yung talaga yung pinakamaganda sa iPhone 13 Pro. Is pag nag-vlog kayo, ayan, pwede nyo gamitin yung cinematic mode, naka-background blur na tayo. Focus lang tayo sa subject, which is pwede natin i-tracking lock natin yan. Ayan, autofocus tracking lock. Ayan, naka-lock siya sa face natin. Pwede nyo tanggalin yung lock niya. At yun, sobrang solid ng iPhone 13 Pro when it comes sa cinematic mode. So ayan mga ka-J-Vlog, in-adjust ko siya sa pinakasagad na f2.0 aperture. Tingnan nyo naman kung kano ka-background blur yung ating likod. Tapos naka-focus lang sa atin yung yung mismong autofocus, diba? So solid. Ang ganda ng cinematic mode ng iPhone 13 Pro. Ayan siya. So yun mga ka-J-Vlog ang ating review ngayong 2025 sa iPhone 13 Pro. Ang pinaka-main question, Lods, maganda pa bang i-purchase itong smartphone na to? Definitely mga ka-J-Vlog, napakaganda. Sobrang sulit pa rin ang 13 Pro ngayong 2025. Especially bumagsak na yung presyo niya. Noong December, 31,000 pa nga to second hand. Ngayon, nasa 27,000. Kaya grab nyo na yung opportunity nyo magkaroon ng 13 Pro sa murang halaga. I know nagkakaroon ng mga issue ngayon sa mga green line issue, lalo sa mga 13 Pro series, 13 Pro Max. Again, parang isolated case yung mga yan. Kasi kung lahat naman ng units na kaganyan, syempre big problem na yun sa Apple, or nagkaroon na ng issue si Apple dyan, or nirecall na yung mga units na yan, at nag-offer na ng mga service repair sa mga iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, or 13. Pero again, yung mga ganyan, ang hula ko kasi sa mga minsan sa green line issue na ganyan, even sa Samsung, is minsan naiipit or nahuhulog. So again, itong 13 Pro ko, even last year, meron din akong 13 Pro Max, wala namang ganong issue akong na-experience sa green line. 13 Pro, ilang months ko na yung nagamit at wala namang any issue yung 13 Pro ko noon last year. Pero ito ngayon, syempre, gagamitin ko rin to at hopefully wala rin naman karong mangyaring aberya. Basta maingat lang kayo sa gamit,
wala naman kayo may experience sa mga aberya sa smartphone nyo. So again, 13 Pro is napagandang i-purchase ngayon 2025, lalong-lalo na mura na lang siya ngayon, 27,000 pesos. Compare mo naman sa SRP niya noong 2021 na around 60 to 70,000 pesos. So, okay na okay rin pang gaming itong si iPhone 13 Pro. Solid na solid yung performance ng Apple A15 Bionic chip. At syempre yung camera nitong isang pinaka the best na feature ng smartphone na to is a cinematic mode, mga J-Vlog. So, kung interested kayo sa 13 Pro, ilalagay ko po yung link nito sa description box kung saan pwede makabili. Sabihin nyo lang napanood yung sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount ang bibigay ng shop na yon.